Now, to start with our Sunday school, we're going to sing the books of the Bible. Now, before we sing our theme song, ato asang pagkabasahon ng 2 Timothy chapter 3, verse 16, ato aning balik-balik, It is in the screen. Let us read this. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Mostly sa ato ang mga Sunday school lesson diri, it is very timely. Sa ato mga current events diri itong nasod, nagisgot ta about praying for authorities. Amen? I hope ato aning na-apply sa ato ang daily lives. Amen? Now, balik ko na to. It is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Dr. Charles F. Stanley said, obey God and leave all the consequences to Him. Now, ihapan ng giingnan, to fight all your battles on your knees and you win them every time. Don't forget, Jesus saves. Amen? Now, we're going to sing the Old Testament. Okay? Starting from Genesis. Okay, first stanza already. Sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations too, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Now for the New Testament. Okay, first stanza already. Sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts, and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. At this point of time, akong gihangyo matagusa, manindugta, and kindly get your Bibles. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, we're going to read from verse 1 up to verse 3, And kung inyong tapad walay Biblia, kindly share your Bible so that everyone can partake. Amen? 1 Timothy chapter 2 from verse 1 up to verse 3. Now, gamay lamang kini, we're going to read this in unison. Amen? At ang pagkadunganon, gikan sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Say amen, gunana? Amen. 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3, ready, read. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Verse 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Pagkapanalanginin sa Ginoo yung pulong ato ang ibasa karon, ato ang iduko atong maulo magamputa. Buhig balaan nga Dios makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo og higayon karon nga makatuon kami sa imong pulong. Salamat kay Amahan sa matag-usa sa ilang presensya. Salamat kay Lord bisan pa taliwala sa dili maayo nga panahon gahapon.
apan Lord, gidalami nimo diri sa balalampuanan. Salamat kay Amahan, bisan pa sa kuryente nga na-restored Amahan. Salamat kay Amahan nga sa kamakanunay, ikaw nagabantay ka namo sa matag panahon. Heavenly Father, mangayo pud kami og kapasayloan sa among mga sala. Kung nakasala man kami kanimo, sa huna-huna sa pulong sa buhat, pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karong takna Amahan, pagasimbahon ka namo, pinaagi sa pagbasa sa imong pulong, sa pagtuon ni ini, ay namong ginapangamuyo kanimo Lord nga ang Holy Spirit magahatag ka na talagsaon nga kaalam Lord alang sa pag-decipher ni ini. Much more Lord, we are praying Heavenly Father nga ang imong pulong mahimo kining kalanunon alang sa mong kalag, mahimo kining makatabang Lord alang sa mong pagtubo Kristohanon. Salamat kay Lord, and we are praying Heavenly Father, i-bless ang matag-usang nga maminaw, hatagi kami o madinawaton nga kasing-kasing. Give us a spirit of humility, O God. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa Amahan sa tanan nga nagtinguha nga makasimba karong kahaponon, amo ang ginapangamuyo Amahan nga imuha silang pagadalon dili safely sa church. Bisan pa Amahan, amo ginapangamuyo kanimo Amahan sa mga Kristohanon nga nas balatian, amo ang ginapangamuyo nga ikaw magahatag kanilang kahingpit, O God. We are also praying, Lord, for Liam, Lord, si Duydoy, Ibina, na siya sa balatian karon Amahan, na sa on and off fever, and we are praying, Heavenly Father, nga ikaw po usab, Lord, magahikap kaniya sa iyang lawas nga makabaton siya kaayuhan. Among ginapangamuyo Amahan, bisan pa sa matagusa, hatagi kami kahingpit sa panluwas. Amo po usab ginapray kanimo Amahan, i-bless pod ang Sunday School nga oras sa mga kabatanunan. Among ginapangamuyo nga ikaw po usab, Lord, magahatag kag kaalam sa ilang magtutudlo. Bisan pa Amahan, among ginapangamuyo kanimo, i-bless Amahan ang awit sa choir. I-bless Lord, bisan pa mong tithes and offerings. I-bless Lord, bisan pa mong preaching service. Among ginapangamuyo Lord, nga ang Holy Spirit Lord, maga-empower sa mong pastor. Magagamit kaniya mightily, O God. And we are praying, Heavenly Father, nga ang grasya ug ang imong kaluoy Amahan, makaplagan namo karong kahaponon. Lord God, kaning balalampuanan, silyuhin ni pinaagi si mong precious blood. Ayaw tutuguti Amahan, nga masamok amo ang panimbahon karong kahaponon. Kaning kuryente, ang tanan na mong gigamit Amahan, i-sustain kini bisan pa mong fellowship karong kahaponon, panalangini, O God. Heavenly Father, sa mga Kristohanon nga nagtinguha nga makasimba, paabta sila safely diri sa church, O God. Sa mga kasimbahanan, Lord, nga nagasimba sa Spiritong kamatuuran, amo ang ginapangamuyo pud pag-usab Amahan, nga ikaw magahatag kanila kadaugan silang panimbahon. We are also praying, Heavenly Father, i-bless pud ang amuang nasod, i-bless ang amuang syudad, i-bless among probinsya, O God. Among ginapangamuyo kanimo Amahan, nga iiway minimo sa mga trahedya o sa mga disaster, O God. Kining tanan ang ginasalig ug ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus, Dios sa walay kang turan. Amen. Okay, let's all be seated. Okay, once again, mayong hapon sa matagusa. And salamat sa kaayo sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Amen? Now, karong si Manaha, medyo wala kita masiro sa mga disaster nga naabot. Atong Lunes, kung inyong mahinumduman, gani naagi hinahitabo nga tsunami diri sa tuang syudad. No? By the way, it is karong tuiga, nahimo karon nga the 50th year gikan atong mga ning-agi nga tsunami. Now, ingon pa nila, ang tsunami daw mabalik daw sa lugar inig ika-50 ka tuig. Nagkatawa lang ko ba kay ning balik yun sa pagka 50th, although this time dili kay ingon ana kakusog.
And pasalamat ta sa Ginoo nga giproteksyonan ang ato ang syudad. Just try to imagine ang calamity or catastrophe nga iyang ginadala, no? Salamat ta nga wala kayo magrabihi. And gahapon was another story. Gahapon, grabe ang storm surge, no? That even mga lumulupyo in the coastal barangay were able to evacuate. Salamat ta sa Ginoo nga wala ra gyud kayo magrabihi. Amen? And sa makanunay, ako ang pangayoon nato sa matagusa, atuag yung panghingusgan ug ampo ang atong safety labi na sa atoang probinsya, sa atoang syudad. Amen? Wala na kitay laing syudad, mao ra gyud ning pagadian. So mao ning atuan ning iampo sa makanunay. Amen? Now magpadayon ta sa tong lesson that is titled Timeless Truths for Tranquility. Amen? And last Sunday, we have discussed a lot of things regarding a list of what is approved or acceptable to God. Now, diri na to gikuha ang mao nga pagtulunan sa 1 Timothy chapter 2, verse 3. No? Kung inyo ang pagabasahon, atong pagabasahon, gingon diri sa verse 3, ato ang basahon, ready, read. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Amen? It made mention of the things that are acceptable unto God. Buot pasabot nining the word acceptable sa binisaya pa madawat sa Ginoo. No? Or ganahan ang Ginoo nga mauni buhaton sa usa ka Kristohanon. Amen? Now, giingon diha, nga kinahanglan imuhang iampo ang imuhang mga leaders and also those people in authority at tuwa silang iapil og ampo. Now, not only that nga gihatag sa Biblia nga maunay mga butang that are acceptable in the sight of God, but also giingon niya diha, ang wisdom pod gikinahanglan na wisdom kung imuhan ng ginapangita, it is approved and acceptable unto God. Amen? Now, we made mention of King Solomon last Sunday. Amen? King Solomon, sa diha, nga gipangutan na siya sa Ginoo. King Solomon, unsay mong pangayoon? Ang iyahang gipangayo sa usa ka batan-on nga hari, nangayo siya kaalam sa Ginoo. Amen? Buot pasabot niya na ang matag usa ka nato giawhag ta nga mangayo ta og kaalam sa Ginoo. Matag panahon na atay ginabuhat, matag panahon kinahanglan ta og desisyon nga pagabuhaton. Matag panahon kinahanglan ta magtuon. Matag panahon kinahanglan ta mo trabaho. Mga kaigsunan, diri nato ma-apply ang atuang kaalam. Amen? Gingon pa diya, Proverbs chapter 8, verse 35, gingon diya sa pulong sa Ginoo, but whoso findeth me findeth life. Amen? And shall obtain favor of the Lord. Now, gingon pa, aning Proverbs chapter 8, it talks about the word wisdom. Amen? It talks about the word wisdom. And the word me in this verse talks about wisdom. Buot pasabot niya na kung nangita ka og kaalam, kung makakaplag ka og kaalam, makabaton ka og anindot nga kinabuhi. Amen? Maunay giingon sa tong lesson last Sunday. Number 2. Weights that are accurate are acceptable. Amen? Now, words that are accurate are acceptable. Proverbs chapter 11, verse 1, ato dong basahon na sa screen. Ready, read. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Amen? Now, sa simple nga pagsabot diri, naghisgot ni sa imuhang pagka-honest. Amen? Naghisgot ni sa imong pagka-honest. The word abomination diri, naghisgot ni sa usa ka tawo nga limbungan.
Amen? Kalimbungan bitaw. Makahinumdum ko as I studied last night. Makahinumdum ko kas every reunion na mo sa side ni Papang. Mahinumduman dayon to ang iyahang lulo ug lula. Ingon pa nila, ang iyahadang lulo is nagtudlo to og Sunday school pod silang church. And ningon sila that every time nga walay pastor sa ilang simbahan, ang lulo ni pastor maotoy muwali sa simbahan. And it so happened, giniingon sila, magkatawa ko sa tandem anang duha. Kay kung ang lalaking apuhan, grabe ka relihiyoso o kabuutan, ang kinipong babaeng apuhan, grabe pod kaswitik. No? Ingon pa sila, every time nga magbulad na gani daw og para kupras, mga tawa dayon to sila ang mga apo daw, kay ang bantayan ra ang katurang pupo nga lalaki. Inighawa sa apuhan nga lalaki, ang apuhan nga babayi, instructionan din niya iyang usa ka apo nga kwaon tong asin dadto silang balay. No? Ug unsaon tong asin, maotoy isabod diadto sa mga kupras. Mao daytoy sikreto para mubugat ang mao nga timbang sa kupras. No? So mao to siya nga magkatawa sila, but then inig kaabot sa apuhan nga lalaki, mamuyag dayon to. Moingon na dayon to nga mapagpanikas na ng inyuha. Amen? Now mga Kristohanon, gitudluan ta sa Ginoo nga kinahanglan dili ta mahimong tikasan. Amen? Dili ta mahimong tikasan. Mga kaigsunan, baliko na to, ang taong tikasan, masuko gyud daw ang Ginoo ni ana. Amen? Just try to imagine, ang usa ka tawo, mangita siya o pamaagi mahimong advantageous permanente sa iyaha. Amen? Mga kaigsunan, tanan na baliko na to, dili na maayo atubangan sa Ginoo. Amen? It is a false balance, no? A false balance is an abomination to the Lord. Mga kaigsunan, baliko na to, in all our dealings, honesty will always play as the best policy. Amen? Bahala nagday mga suko. Basta, baliko na to, limpyo ang imuhang konsensya. Amen? A false balance. Now, sa tanan nimong ginabuhat, importante kayo nga ihatag nimo kung unsay insakto. Amen? Now, usa ka nindot kayo nga butang nga gitudlo sa mong uyuan sa mua. Naami uyuan nga ang iyang panginabuhi is more on sa isda, no? And ang maong negosyo or ang maong pamaagi sa panginabuhi, medyo siguro dili maningunaan na ang panginabuhi sa ako ang lulog-lula, pero most likely naara gyapon silang linya. In one instance, niingon siya sa mua, actually is very much supportive sa mua nga magnegosyo. No? Magnegosyo, gani may suportado gyud kay niya. Pero abi ninyo, iyahagin ming giistoryahan. Ana siya, basta moabot na gani og sweldo sa inyuhang mga tawo, ayaw gyud ninyo tikasi. No? Gingnan mi niya, kato inyuhang lulo kaniadto tanawa to. Hantod sila nga tiguang, hantod sila nga wala, na pass on ang ilahang mga panagatan ngadto sa ilang mga anak. Pero kato siya kaniadto, iyahag yung gi-observe nga og unsay insakto nga madawat sa iyahang mga sakop, ihatag yun niya og tarong. Amen? No? But pasabot ani, being honest encompasses a lot of things. Amen?
Abi ninyo sa makanunay panalanginan sa Ginoo, makapadayon gyud kung unsay imuhang gitunguha sa imong kinabuhi, labi na kung wala kay tamakan nga tawo. Amen? A just weight, balik ko na to, is accurate and honest. Amen? Now, see, the way of integrity and uprightness is acceptable to the Lord. Proverbs chapter 11, verse 20, ito daw pagabasahon nasa screen. Ready, read. They that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are His delight. Amen? Last Sunday, we have also discussed this, but balik ko na to as a sort of review. A froward heart means a heart that is full of evil. Amen? Ang iyahang sa makanunay sa iyang kasing-kasing huna-huna, lunlun nga daotan. But abi ninyo, gingon diri, that an upright man in their way are His delight. Malipay ang Ginoo sa usa ka tawo that is upright. Amen? Now, in the series of my reading, diri sa pulong sa Ginoo, I have encountered at least 2, no? Pero daghan pa ni sila. But ato ang paghahisgutan karong kahaponon, at least 2 ka example. Amen? Now, gingon pa sa pulong sa Ginoo, it made mention of Job. Nasayod ta, ginabalik-balik nato ni diri sa Sunday School as an example si Job. Inigsugod ni mong basa diha, masabta nimo that Job was already described in verse 1. Giingon diha, he was an upright man. Tarong ang atubangan sa Ginoo and escheweth evil. Maunay giingon diha in verse 1 if you're going to read Job chapter 1. Amen? Now, sa kinabuhi ni Job, abi ninyo, giingon pa diha sa Biblia, nga ang Ginoo was in fact very, very proud of Job. He was in fact very, very happy nga nagtan-aw sa iyahang kinabuhi. No? Just try to imagine, kita ka sa imuhang ginikanan nga nalipay sa imuha, gingon ana pag-illustrate ang kinabuhi ni Job, no? Atubangan sa Ginoo. Now, it also made mention that Job regard God with high respect. Amen? Taas kay siya respeto sa Ginoo. Taas kay siya og kahadlok ngadto sa Ginoo. And he was a very sensible man, and I tell you Christians, gihatagan gid siya pasidungog sa Ginoo. Amen? Now, unsa may nakita nato sa iyaha? That every time sa iyang kadato, gingon diha, he had 7 sons and 3 daughters. No, mao na ang iyang anak in total of 4. Imagine 7 sons and 3 daughters. All of these naana ni sila'y mga siguro nagkalain-lain nga pamilya. Naana siguro ni sila'y nagkalain-lain nga pamuyo. Now, every time nga mag-host sila og feast, abi ninyo, at the end of it, si Job gyud tungod kay naa siya'y kahadlok sa Ginoo, he make it to a point nga kinahanglan siya maghalad og trespass offering ngadto sa Ginoo. Kay basin unya og ang iyahang mga anak nakasala sa Ginoo. Amen? Just try to imagine kung unsa ka klase nga tao nga gipanigurado gyud niya nga ang Ginoo mapasaylo niya ang iyang mga anak kung nakahimo silag daotan atubangan sa Ginoo. Amen? Now, because of that, nang hinambog ang Ginoo ngadto kang Satan. And
sa tinuuray lang, the very, very idea of Satan is this. Ning ampo ka sa Ginoo tungod kay gipanalanginan ka. Amen? Ning simpa ka sa Ginoo tungod kay gipanalanginan ka. That is his very, very theory. Amen? Christian, sabi ninyo, at some point, tinuod ang theory ni Satanas. But it doesn't apply to Job. Amen? I hope ang matag-usa ka nato, it doesn't apply to us. Nga bisan pa og maka-experience kapitos sa kinabuhi, magpadayon unta gihapon ta nga mga lagad sa Ginoo. Amen? Now, not only the theory, but giingon pa ni Satan, gihatagan manggod na nimo siya og maayong panlawas. Gihatagan manggod na nimo siya og maayong panlawas, and that's the very reason why sa makanunay gisimba kaniya, and he had great respect on you. Now, until such time, nga ning sugot ang Ginoo nga i-touch ang lawas ni Job, pero gibawalan siya nga kwaon ang iyahang kinabuhi. Amen? Now, nasayod ta that even the principal Christians at times dili nakamusimba sa Ginoo kay maot ang atoang lawas. Amen? Dili na taigo nga mudayig sa Ginoo or pananglitan mawala na ta sa pagpangalagad sa Ginoo kung dili maayo ang atoang lawas. Amen? But Christians, baliko na to, it doesn't apply to Job, Satan's principle. Amen? As I was reading the life of Job, abi ninyo, medyo makaluha ta nga makasabot that when we try to compare my life to Job, abi ninyo no, makaingon ko nga wala gyud ko makakumingking sa iyang pagka-upright at ubangan sa Ginoo. And that thing, mga Kristoyanon, nakahinuklog ko, proud pa ba gihapon kaha ang Ginoo nga nagtan-aw sa kong kinabuhi. Amen? Abi ninyo no? Sa usa ka hugno, almost ang tanan niyang hinaguan sa kinabuhi nawala. Almost sa usa kahigayon, nawala almost tanan kay Job. Amen? Nawala ang iyang panginabuhi. Nawala ang mga butang that are most valuable ngadto sa iya. Abi ninyo, naapoy times akong kinabuhi nga naapoy nangawala that are very valuable. Abi ninyo no? Naagi times nga masuko ta sa Ginoo, mangluod ta sa Ginoo. Amen? Mao na nga nakaingon gyud din taong ko mga kaigsunan, hastang layo ara gid nato ni Job. Ningabot sa iyang point sa iyang kinabuhi that after nawala ang iyang mga possessions, ang iyahang most valued family members nawala. Those 7 sons and those 3 daughters na apil o kawala kay nganuman na ay kusog nga hangin ning abot and it struck the 4 pillars sa ilahang balay. And everything crumpled and all his daughters and sons were dead. Try to imagine that. Now, dili lalim ang mawad-an, bisag kami nawad-an mi sa mong inahan.
After that, we prayed. Pasalamat sa Ginoo. But abi ninyo, at times nga medyo mangita ka sa gugma sa usa ka inahan. It can't be helped not to feel depressed. Amen? And abi ninyo na apoy times that I tried to question God. Nganong gikuha in taon na ako ang inahan. Christians, bisan an inch, dili gid nato makompare ang atong kagalingon ngadto ka Job. Balik ko na to, it sums up to the question, kung ang Ginoo would still be proud nga nagtan-aw sa tua. Amen? At times nga maglain ang atuang lawas, makaampo ta sa Ginoo, pero naagyod gihapoy apil nga pagkuan. Napagid gihapoy apil nga kasuko sa Ginoo. Lord, nganong gihatagan man ko nimo ani nga sakit? Lord, sakit na kaya ko ang gibati sa kong lawas. Lord, ayuhan ako. With an urgency nga hatagan pag yun natong timeline ang Ginoo nga ayuhon ta. Amen? But abi ninyo no, si Job, sa dihang gitugkan siya og boil siyang lawas, and ninggamit siya og sharp shard, alang lang pag-scrape off nini, mga kaigsuunan, never in his tongue did he curse God. Amen? Mga kaigsuunan, the principles of Satan, wala siya effect ngadto kang Job. Amen? Mga kaigsuunan, balik ko na to. Let's pray to God nga hatagan ta og same spirit, same with Job. Amen? Pwede biya na nga iampo nimo nga, Lord, hatagi ragud ko og pariha nga espiritu kang Job. No? Nga naman. Why? Tungod kay naa nanay nahitabo nini. Sa Biblia, when you study the life of Elijah, abi ninyo, giistoryahan na si Elijah sa Ginoo. Kung kanusa siya kwaon, kung unsay mode sa pagkuha ni Elijah, giistoryahan na siya kung kinsay mupuli nga hari, giistoryahan na siya kung kinsay mupuli niya nga prophet sa Israel. And abi ninyo, nasayod ta, nga gitugot sa Ginoo, nga ang ipapuli sa iya sa prophet, walay lain kundi si Elisha. Amen? No? Kung inyuhang mahinumduman, ma-refresh na tong story nini. That sa diha nga niingon si Elijah, ngadto kang Elisha, kuyugi ragud ko. Abi ninyo, no? Si Elisha, kakuyug-kuyug ragyod. Ning abot ang panahon, nga hapit na siya kwaon sa Ginoo. And that, abi ninyo, si Elijah, maora ni ang ato ang mabasa diri sa Biblia, nga gikuha gyud sa Ginoo in a chariot. Amen? Maora ni ang ato ang mabasahan diri sa Biblia, nga gikuha gyud sa Ginoo. Ang nakita ni Elisha is that there is a whirlwind and there is a chariot coming from heaven that took away Elijah, his master. And nasayod ta, niingon si Elijah ngadto kang Elisha, Elisha, unsa man ang imuhang pangayoon? No? Same gihapon ba og panilundon? Sa usa ka tawo nga mulakaway na gipangutana ang nabilin. Unsa man ang imuhang pangayoon? You know what, Christians? The best thing nga gipangayo gyud ni Elisha is that he asked for twice sa kalag or sa spirit ni Elijah. Amen? Buot pasabot gihatagan gyud niya og dako kaing bili ang espirituhanon nga kaalam og kahibalo ni Elijah. Amen? And abi ninyo, he was permitted to say
nga nakita gyud niya kung giunsa pagkuha si Elijah sa Ginoo. Amen? Now those times, daghan ang mga propeta nga kauban nilang Elijah. Pero that time, Elisha was the only one permitted to see that event. No? Ilang nakita daw nga naay whirlwind ra nga ningkuha ni Elijah. Abi ninyo, ang katawan na diha is that most of the prophets nga kuyog nila, nagtapok sila ning hangyo sila kang Elisha, nga ilahang pangitaon sa Elijah kay basig gitugpa sa Ginoo dito sa bukid. No? Or any other else. Or any other place. But mga kaigsunan, nasayod si Elisha that Elijah is not coming back, for he was taken away by God. Amen? Now, he asked, balik ko na to, he asked for a double portion sa spirit ni Elijah. Amen? It goes to show, mga kaigsunan, pwede sad nato pangayoon ang virtue nga naa diha kang Job. Pangayoon nato sa Ginoo. In that way, mga kaigsunan, malipay ang Ginoo nga magtan-aw sa tuwa. Amen? No? An upright man, Job. The question is, are we upright in the sight of God? Kamuray makatubag? Personally. The question is, malipay ba magtan-aw ang Ginoo sa imuhang kinabuhi? Amen? If not, ask for the double portion sa virtue ni Job. Amen? Now, not only Job nga mabasahan nato diri, one of my readings is the person named Naaman. Amen? Nasayod that Naaman, usa ni ka-commander sa troops sa Syria. Amen? Buot pa sabot niini, kani nga klase sa tao, dili ni Hudiyo. But abi ninyo, even him, bisag dili siya Hudiyo, but he is not far from the rich, sa merciful nga kamot sa Ginoo. Amen? Ang usa ka tawo nga dili Hudiyo, nakakaplag og kaayuhan. Ang usa ka Hudiyo, dili Hudiyo, nakit-an gihapon og virtue sa mga mata sa tinuod nga Ginoo. Amen? Baliko na to, ingon ana ang nahitabo ni Naaman. No? But pasabot niini, ang iyahang kinabuhi is likened to that of a person nga tarong pero dili luwas. Amen? Pwede day na no nga buutan ka, tarong ka, pero dili ka luwas. Pero abi ninyo, ang Ginoo mingbati gyud sa iyahang kinabuhi. Amen? Nakita sa Ginoo nga bisag dili siya luwas, bisag dili siya parte sa lineage sa mga Hudiyo, pero tungod kay tarong siya nga klase sa tao, abi ninyo ang Ginoo naagyud sa iyang kasing-kasing nga ayuhon si Naaman. And mind you, Christians, nadawatan niya ang dako kayo nga grasya ug kaluoy sa Ginoo. Why? Because he was an upright man. Amen? Now, si Naaman, maayo kayo nga leader, but the problem is, he was a leper. No? Usa ka tawo nga sa binisaya pa, na ay sakit nga sangla. No?
Now, kung pananglitan, wala pa mo kakita og tawo nga gisangla, ako nang i-describe sa inyo ha. It will start as a dark pigmentation sa imong skin. No? Ang imuhang unod o imuhang panit, gihinay-hinay nagkaon sa iyang bakterya. And abi ninyo, at some point, kini nga mga klase sa tao, di na sila kabantay nga natangtang na ang ilahang dalunggan, natangtang na ang ilang ilong, wala na sila ilong. Makita ni mo diri nga naa nalay nostrils. Kung makita mo ang salida sa horror nga naay hulagway sa tao nga naay unod pero kalabira, at times ingon ana ang dagway sa usa ka tawo nga gisangla. Hinay-hinay nigputlon ang iyahang mga tudlo, ang mga kamot ug mga tiil, hinay-hinay ug kaputol. No? Mauni siya'y situation aning tawhana nga sinaaman. But then, tungod kay nakit-an siya sa Ginoo nga tarong, no? God made it possible nga naay makaistorya sa iyaha nga naay tawo sa Israel nga pwedeng gamiton sa Ginoo para makaayo sa iyahang balatian. Amen? Now, I tell you Christians, dili biyan ni tiaw-tiaw ang mao nga sakit. Because most of the instance, ang mga tao nga naani nga balatian will experience relapse. No? Tambalan nimo, pero naagid gihapoy mahitabo nila nga mamurot ang ilang mga dalunggan, mamurot ang ilahang mga nawong, bisan pag nahuman na sila og tambal. No? It is a painful thing para sa usa ka tawo nga naningkamot nga maayo. But mga kaigsunan, sinaaman nakabalo siya that there is a person in Israel nga pwede gamiton sa Ginoo. And to make the long story short, ding abot siya sa gipuy-an ni Elisha. Nabalaka in tawon sinaaman or natandog ang iyang garbo tungod kay sa iyang pagkadungganon. Si Elisha wala gyud niya atubanga sinaaman. No? Karong panahon na magkatawa ka ba kay nakahuna-huna ko nga basin bag sa Elisha no nahadlok ha to kay basig matakdan siya. No? Kana bang mahadlok ka nga matakdan? But I don't think that is the issue. Amen? Pero wala niya gawsa ang iyahang sakop nga si Gehazi, mao'y iyang gihatagan og instruction tuslob diadto sa Jordan River. Amen? And nainsulto in tawon si Naaman. Why? Tungod kay numero 1, wala siya atubanga. Ikaduha, nganong diadto magid sa Jordan River nga naapay mas nindot nga mga river diadto sa Syria. But then somebody told him nga kung pananglitan ang prophet gani musturya sa imuha, kinahanglan imuha ning buhaton. Amen? And that's the very reason why he dipped himself in the Jordan River. And abi ninyo ning ingon diri sa pulong sa Ginoo, ang iyahadong panit nahimong murag panit ug bata. Amen? Abi ninyo no, kita ganahan kita mohawid og bata. Ganahan kita magpaak-paak og bata, ganahan kita maghalok-halok og bata nganuman. Kay ang panit gawas nga puti tungod sa gatas, pirti pagyud kaayo kahamis, lami kaayo dugsing-dugsingon. Abi ninyo no, every time nga makauli ko gikan sa balay, mao gyud nay murag stress reliever namo nga makita namo na si Enya og si Mira. No? Stress reliever to the point nga lami kay dugsing-dugsingon, lami halog-halugon.
ang ilahang hinilakan makapakatawa sa atua, ang ilahang kinatawaan mas makapadugag pagkatawa diri sa atua. Amen? But abi ninyo know, they have the fairest of the skins. And according to the Bible, ang panit ni Naaman nahimong puti susama sa panit sa usa ka bata. Amen? Christians, it tells us, baliko na to, because of his uprightness at tubangan sa Ginoo, tarong siya nga tawo. Amen? Nakabaton siya og mercy ug grasya gikan sa Ginoo. Amen? Christians, baliko na to, it pays to be a good man. Amen? Dagan sa tuwa, di taganahan mahimong butan. Di taganahan nga mahimong tarong. Nga naman, kay komedya pa lang daan, insya nga, di ta magtinarong, uy, kay kwaon tag sayo sa Ginoo. No, maogin na ang atong madungog dayon. Di ko magtinarong, uy, kay saliyo ta kwaon sa Ginoo. Baliko na to, no? Baliko na to, mga kaigsunan. If you are upright in the sight of God, i-extend gid sa Ginoo ang tanan niyang panalangin sa imuha. Kung ang usa ka tawo nga tarong dili siya luwas, ang Ginoo naagi kasing-kasing alang sa iyaha para makaplag sa iyang grasya. Amen? Balik ko na to. It pays to be a good man. Amen? And I hope and pray ingon ana sadta sa atoang kinabuhi. Now, D. Being without pride or having humility is acceptable and approved by God. Amen? Now, king na tanong, kung nakakay kaalam, it is approved by God. If you are a good man, if you are upright, it is good and approved to God. The fourth, king nanta, being without pride or having humility is acceptable and approved by God. Amen? 1 Peter chapter 3 verse 4 ato daw basahon na kini sa screen. Ready, read. But let it be the hidden heart of the man, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and a quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Amen? Now, diri sa Biblia, ang Ginoo gyud nagapangita gid og tawo nga naay meek and humble spirit. Amen? Abi ninyo no diri sa Biblia, ang usa nga ato ang nasabtan is that mauni personality dahi ni Moses. Amen? Abi ninyo no, in truth be told, ako ang pagtuo sa personality ni Moses is that he's very, very much assertive. Gatuo ko ni Moses nga ang iyahagyong batasan is grabe ka isog. Pero kung imuang sabton ang iyahagyong batasan, he was really described as a meek and quiet in spirit. Amen? Iyahang ang igsuon nga si Miriam, kuyog-kuyog niya, nga igsuon, abi ninyo no, by the time nga gilibak nila ang asawa ni Moses, nasabtan ni Moses na hibawaan niya ang story, but he never uttered a word. Instead, he was very, very meek and humble. Abi ninyo no, ang Ginoo ang nasuko in behalf of Moses. Amen? Naluoy siguro ang Ginoo nagtanaw nga ang iyang gipili nga maoy mahimong negotiator between God and the Pharaoh. Ginalibak na lang basta-basta sa laing tawo. Amen? Abi ninyo no, God doesn't permit that one. Amen? And even muater ganita og dautan nga mga pulong labi na gyud sa mga pinili sa Ginoo.
ang Ginoo gid ay masuko gud niya na, no? Now, nabasa na ko sa life ni Elisha was that si Elisha siguro the way he was described murag na upaw na ni nga klase sa tawo. No, na hinihinay na gid siguro kalanas ang iyang buhok or ingunani gid ang dagway. Abi ninyo know as Elisha was walking and that daghan kay sa mga bata ba? Kasabot tag mga bata ano nga mga unruly, mga yega-egaon. Pero sa atubangan nila normal ra gyud na siya. No? Abi ninyo no kay ilang gibinuangan og upaw si Elisha na ay ning abot nga bear og gipampatay ang bata. Just try to imagine. God doesn't allow no nga ang iyang mga pinili nga mga tawo yaga-yagaan like the person of Moses. Amen. Proverbs chapter 3 verse 34, another verse ato dang basahon na sa screen. Ready, read. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. Amen. A meek and a quiet spirit is of a great value to the Lord. Amen? Bot pasabot ng meek spirit or a quiet spirit, it speaks of humbleness and a life of humility. Amen? Dali rabiya ni istorya ning maghambol ta. Amen? Dali ra kayo istorya ning magpailob ta. It's very, very easy than done. Amen? That's the truth. Nga naman. Even if you observe nature, even the smallest of things, ma-observe ni mo na anay pride. Amen? Kita ka og lamigas, perti nang gamaya. Og dili na nimo tutukan, di na nimo ma-observe. Pero abi ninyo no, og inyuha nang matumban ang ilang agianan, mapaakan gyud inyuhang mga tiil. That's a very example, no? That even the smallest of things will fight back. The other day, last week ba to nga naglimpyo dito sa Balaymak, no? Naa sila'y hive nga nakuha dito. Nabi ninyo, no? Na-taste gid na mo ang usa ka precious kaayo nga fresh hive. Honey. Nakuha na mo silang hive. Ko si Jik kay iyahang ipakaon ni Enya. Instead sa Enya ang mukaon, ang daddy mo ining kaon. No? Sabi ninyo, bisag unsa kagamay sa buyog, basta inyuhang masamok ang ilang balay, mapaakan gyud mo. Amen? Balik ko na to, even nature itself sa iyang kagamay, it has the sense of pride. Amen? How much more ang tao? Amen? How much more ang tao nga giingnan ta sa Ginoo magpailob lang? Have that spirit of humility. Amen? Mga kaigsunan, balik ko na to, giawhag ta nga makabaton taani nga spirit. Amen? And when you pray about it, matingala ka nga sulayan gyud sa Ginoo ug aha kutob ag imong pasensya. Amen? Balik ko na to, malipay ang Ginoo sa usa ka tawo nga mapainomsanon. Amen? Pride and humility are addressed in this verse. The scorn of the scorner has its root in his pride. Amen? Nagi pride ang tao. Pride causes a person to overvalue himself and undervalue the Lord and what He has done for all of us. Amen? Now, but pasabot ani ba sa binisaya pa, ang pride mauni hinungdan nga ang tao taas kay siya panlantaw sa iyang kaugalingon. Amen?
anything nga naatubangan sa iya falls under sa iyang authority. And abi ninyo mamatikdan ninyo ang batasan sa tao, lahi na ang muguha sa mga pulong sa iyang mga baba. Maghisgot na kabahin sa unsay iyang nahimo. Maghisgot na kung unsa siya kamaayong lalaki. Sa Binisaya pa ba, simple nga pagsabot, murag na hambugiro na kaayo. Amen? Mga ginagmay lang nga ng butang, masabtan na nimo, no? Take note of this. Ang matag usa ka nato, kinahanglan ta nga bantayan nato ang atuang kaugalingon. Why? Dili nato malikayan nga makapanghambog ta. And dili nato mahatag ang kadaang himaya nga angay unta sa Ginoo. Amen? Example, no? Example sa usa ka tawo that is prideful. Maghisgot sa iyang mga accomplishments. Kung bright magugko mo nang naingon ani ko. Kung dili patungod sa kung mga paghago, di gyud ni maingon ani. Kaning ingon ani, di gyud ni matukod kung wala ko. No, kung wala ko, di gyud ni sila successful. Kung wala ko, wala gyud ni katumanan ang tanan. It is my initiative, no? Balik ko na to, abi nyo. Kung ingon ana na ang punto sa imong kinabuhi, nahihimo na kang susama sa batasan ni Satanas. Why? Because Satan is an eye specialist. Amen? Satan ba? Giingno na siya nga, ang kuno na niya tanan. No? Balik ko na to, mabantayan na nimo kung pananglitan, imuha ng kaugalingon ang nasentro sa tanang istorya. Amen? Now, brother, unsa day timailhan, no? Sa usa ka tawo nga na ay pagsalig sa Ginoo. Nakasagaran sa mga tao that are spiritually matured, masabtan nimo nga og maghisgot maganig accomplishment. Gina-utter gid nila, no, a blessing magud ni sa Ginoo. No, panalangin ni sa Ginoo nganong nakabaton ta niini. No, pinaagi sa tabang sa Ginoo ato aning naabot. No? But pasabot niya na sa tanan natong nahitabo sa tuang kinabuhi, imuhang gihatagan og pasidungog ang Ginoo. Buot pasabot niya na sa tanan nga panghitabo baliko nato, gi-utter nimo ang tanan nga kadaugan, ang tanan nimong dependence ngadto sa Ginoo. Amen? Maunay importante kaayo. Baliko nato, it's time for us also to evaluate ourselves. Amen? You think highly of yourself and undervalue God. Amen? Mga kaigsunan, let us try to evaluate ourselves. Basin unya og high and mighty na kayo ta at tubangan sa Ginoo. Masuko ang Ginoo niya na. Amen? Now, a classic example of this in the Word of God is no other than King Nebuchadnezzar. Amen? By the way, King Nebuchadnezzar, kani nga klase sa hari, duol kayo ni ang iyang kasing-kasing ngadto sa kasing-kasing sa Ginoo. Amen? Kung imo paganing basahon, he was really permitted by God or he was really instructed by God to punish the people of Israel. Iyaha paning giangkon nga iyahang anak si Nebuchadnezzar. But abi ninyo, sa kamaayo niya nga pagdala sa iyahang lugar, sa iyang gingharian, he was very, very famous
tungod sa iyahang ginatawag nga hanging garden. No? Kanina, naglimpyo mi sa among garden kanina, ka-arrange mi, ginagmay, namulong mi og mga sanga sa mga bulak. Nindot na tanawon. Pero when you try to understand or comprehend kung unsa ka ni kagwapo ning hanging garden ni Nebuchadnezzar, gwapo gid siguro kayo. No? Nindot kayo. Or it might be, daghan sa mga tao nakadayig sa hanging garden cause it is placed in an area nga kulang kayo sa tubig. But abi ninyo no, daghag nakadayig kang Nebuchadnezzar tungod sa iyang mga hinimo. Just like any other politicians nga gigamit sa Ginoo para makahimo o mga nindot kayo nga big ticket projects. But abi ninyo, si King Nebuchadnezzar, lahi ang nahitabo sa iya kos giangko niya ang dungog nga angay unta sa Ginoo. No? Ang mga hinimo niya nga hanging garden, iya nang giangkon nga nahimo ni tungod sa iyang pagka-majesty. Amen? Abi ninyo, ang Ginoo nasuko sa usa ka tawo nga hambugiro. Amen? Abi ni God really made it a point nga iyahag yung ginaog ang moral ni King Nebuchadnezzar. Kay gusto lang yun niya ipabalo that there is a king in heaven much greater than he is. Amen? Mga kaigsunan, balik ko na to. Sa simple nga pagsabot, masuko ang tao, ang Ginoo sa tao nga hambugiro. Amen? God resisted the proud and giveth grace to the humble. Amen? Balik ko na to, ingon ana mga kaigsunan, ang ginapangita gyud sa Ginoo. I hope and pray natin na substance ng mensahe karon. We're going to continue our lesson next Sunday. It's almost time. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this lesson. Salamat, Lord, nga imuhang gipadayag sa mua ang mga butang amahan nga imuhang gusto and approve. And salamat kay amahan niini nga lesson. We are praying, Lord, to bless your man nga naghatag niini nga pagtulunan, Dr. Rad Maton. We are praying, Heavenly Father, to bless his ministry. And we are praying also, Heavenly Father, bisan pa sa matag-usa na mo, O God, may we learn, Lord, and observe the things nga makahatag og kalipay sa imuha. Among ginapangamuyo kanimo, amahan, hatagi mi, Lord, og kasing-kasing nga papainubsanon, O God. A life of humility. We are also praying, Heavenly Father, nga sa makanunay, amahan, nga ikaw, Lord, maghahatag ka na mo og humble spirit, O God. Help us, Lord, also to observe things, O God, and make ourselves upright in your sight. We are praying, Heavenly Father, give us that kind of virtue susama sa kasing-kasing ni Job, O God. We are praying, Heavenly Father, kay mong blessing igahatag nimo sa matagusa. And as we end this Sunday school, O God, we are praying, Lord, to bless also our snacks, bless also our fellowship, Lord, and bless the remaining of the service. In Christ I pray in the forgiveness of our sins. Amen.